Isang galit na tao ang sakay ng isang armored bulldozer ang nanira ng 13 gusalis sa Granby, Colorado noong June 2004. Kabilang na dito ang town hall, hardware shop at police station. Pero bakit niya nagawa iyon at ano nga ba ang pinagmulan ng lahat? Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagpupubli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Ang taong sakay ng bulldozer ay si Marvin Hemier na ipinanganak noong October 28, 1951 sa South Dakota at nanirahan sa Granby Grand Lake area noong early 90s. Ayon sa ilang mga residente, sa kabila ng wala itong mga kamag-anak sa lugar, naging tahimik naman at mabait na tao si Marvin. Noong 1992, si Marvin ay nakabili ng halos 1 ektaryang lupa mula sa Resolution Trust Corporation sa halagang $42,000 at doon siya nagtayo ng kanyang maliit na pagawaan ng tambutso. Di nagtagal, naisipan niyang ibenta ang kanyang lupa kay Cody Dosheff na balak magtayo ng planta ng simento, ang Mountain Park Concrete, sa halagang $250,000. Ngunit di nagtagal, nagbago ang isip ni Marvin at tinaasan ang presyo sa halagang $375,000 hanggang sa umabot ang halaga sa $1 million dahilan upang di magkasundo ang dalawang panig sa presyo, kaya hindi na lang ito pinagbili ni Marvin. Year 2001, ang Zoning Commission ng Granby's ay inaprubahan ang konstruksyon ng planta ng simento. Agad namang umapila si Marvin dahil ang lupang pagtatayuan ng planta ay mahaharangan ang daan patungo sa kanyang shop. Ngunit sa kasamaang palad, ito'y hindi napaunlakan at mas lalo pang nadagdagan ang kanyang problema dahil pinagmulta pa siya ng $2,500 ng Town Council at ng City Judge dahil sa ilang paglabag tulad ng hindi pagkabit ng bagong sewer line na may 18 metro mula sa kanyang property. Karagdagan pa doon ay hinihingian siya ng mga opisyal ng halos $80,000 o humigit kumulang 4 na milyong piso para maglatag ng linya mula sa kanyang shop patungo sa bagong sewer line. Nag-isip ng ibang paraan si Marvin upang maisalba ang kanyang maliit na pinagkakakitaan, kaya bumili siya ng bulldozer, isang Komatsu D355A, upang gumawa na lang ng bagong daanan patungo sa kanyang shop. Ngunit hindi pa rin iyon pinahintulutan ng City Council. Bukod sa wala na siyang madaraanan, inireklamo rin ni Marvin ang makapal na alikabok na nagmumula sa planta ng simento, ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng mga opisyal sa kanilang lugar. Ang kanyang maliit na negosyo ay labis na naapektuhan dahil sa tinayong planta. Wala na siyang kinikita. Kaya naman, pinaupahan niya na lang ang kanyang lupa sa isang kumpanya na nangungulekta ng mga basura at hindi nga nagtagal, tuluyan ng binenta ni Marvin ang kanyang ari-arian. Binigyan si Marvin ng nakabili ng lupa ng sapat na panahon upang umalis sa lugar at ang oras na binigay sa kanya ay ginamit niya upang simulan ang kanyang paghihigante. Naisip niyang gamitin ang kanyang bulldozer, kaya naman sinimulan niya itong i-modify at tinawag itong MK Tank. Binalot niya ang makina, cabin at ilang pang mahalagang parte ng 2 makapal na metal plates na napapagitnaan ng isang talampakang kapal na konkreto. Pati ang windshield ay tinakpan niya rin ng bakal, kaya naglagay siya ng 2 monitor na nakakonekta sa mga cameras sa labas na binalot naman ng 3 inches thick bulletproof polycarbonate. Meron din air nozzle na nakatutok sa mga kamera upang mapanatiling malinaw ang kamera mula sa mga alikabok. Meron din itong electric fan at air conditioner sa loob. Bukod sa sukbit niyang 9mm Celtic P11 semi-auto pistol, naglagay din siya ng 3 baril sa loob na nakatutok sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang 50 caliber semi-automatic rifle at 22 LR rifle. Inabot din ng halos 1.5 taon ang ginugol niya upang matapos lang ang MK Tank. Gamit ang kanyang ginawang crane, dahan-dahan niyang ibinaba ang armor ng bulldozer.
June 4, 2004, bago tuluyang pumasok sa bulldozer si Marvin, pinadala niya muna sa email ng kanyang kapatid ang 6 niyang recordings na naglalaman ng kanyang mga hinanakit sa ilang tao, lalo na sa pamunuan ng City Council. Nagdala siya ng mga tubig, pagkain at life support at pagsara niya ng takip ng bulldozer. Sinelyuhan niya na ito at tanggap niya nang hindi na siya muling lalabas. Mula sa loob ng kanyang shop, binangga niya ang dingding nito upang tuluyan ng makalabas ang kanyang armored bulldozer na mas kilala sa bansag na Killdozer. Wala siyang sinayang na oras, agad siyang nagtungo sa town hall. Sinira niya ito, ang opisina ng dyaryo na naglalabas daw ng mapanirang artikulo tungkol sa kanya. Pati ang bahay ng judge ay hindi rin nakaligtas at higit sa lahat ang police station. Kahit anong gawin ng mga pulis, hindi tumatalab ang kanilang mga arma sa bulldozer ni Marvin. Isang pulis ang naglakas loob na umakyat sa bulldozer at naghagis ng flash grenade sa exhaust pipe nito, ngunit walang naging epekto. Muling bumalik si Marvin sa planta ng simento at dun niya nakita ang may-ari nito na si Cody na nakasakay sa isang scraper upang pigilan siya. Kaya ginamit niya ang semi-automatic rifle at pinaputukan si Cody na maswerte namang hindi tinamaan. Maya-maya lang ay wala rin nagawa si Cody nang maitulak na siya ni Marvin. Sa puntong iyon, ang Colorado State Patrol ay nauubusan na ng oras dahil pinangangambahan nila na baka ang sunod na puntiryahin ng bulldozer ay ang mga tao. Kaya ang gobernador noon na si Bill Owens ay pinahintulutan na ang National Guard na gamitin ang Apache attack helicopter upang pulbusin ng missile ang bulldozer o di kaya gumamit ng Javelin anti-tank missile. Ngunit nag-alangan sila dahil batid nila na mas malaking pinsala ang maidudulot ng ganong klaseng pag-atake. Maya-maya pa ay nagtungo na ang bulldozer sa Gamble Hardware Store, ngunit di inaasahan ni Marvin na matatamaan ang radiator ng kanyang sasakyan na naging dahilan upang tumagas ang mga likido mula sa makina nito. At doon na rin natanggal ang isang thread, kaya naipit na lang si Marvin sa isang bahagi ng gumuhong tindahan. Nang makita ng mga pulis ang nangyari, dali-dalian silang lumapit at agad namang hinarang ang scraper sa daan upang tuluyan na makorner si Marvin. Hindi na makaandar ang bulldozer kaya maingat na lumapit ang mga pulis, ngunit hindi pa sila nakakalapit ay may narinig silang isang putok ng baril at ito'y nanggaling sa loob ng bulldozer. Sinubukang pasabugin ng mga pulis ang steel plate, ngunit nabigulang sila ng 3 beses, kaya naman nagdesisyon na lang sila na gumamit ng oxyacetylene cutting torch upang mapasok ang loob. Inabot sila ng 12 oras upang mabuksan ang tangke at pagpasok nila sa loob, doon na nila nakita ang walang buhay na si Marvin. Nagpakamatay ito gamit ang kanyang pistol. Paglipas ng halos 1 taon, April 19, 2005, ang Town Council ay inanunsyo ang plano nitong pagpira-pirasuhin ang bulldozer ni Marvin at ipamahagi ito sa iba't ibang scrapyard nang sa ganon maiwasan ang pagkuha ng mga souvenir at baka gawin raw itong basihan upang makagawa ng isa pang killdozer sa hinaharap.